pagpapatuloy, makikita na nakangiting nagsalita si Joshua. Sinabi niya na sobra naman daw ang taong dumating. At tinanong niya ito na kung pinapayagan ba daw siya na ihinto ang isang madugong labanan ng Bircher kahit na ang taong ito ay isang vice captain lang. Mukha yatang kilala na ni Joshua ang taong dumating. At sinambit nito ang pangalan ng knight, si Viper Bison. Si Viper Bison pala ang nagligtas kay Katjes na vice captain ng 12th Battalion. Makikita naman si Katjes na nakaluhod habang nakatukod sa kanyang espada at nanghihina matapos ang ataking ginawa ni Joshua. Nagsalita naman si Viper Bison. Napahanga siya kay Joshua dahil may sapat daw itong kaalaman tungkol sa kanya at sa Bloody Battle of Bircher. Viper Bison, 12th Battalion Vice Captain. Nagsalita naman si Joshua nang makita niya si Viper Bison na dumating. Sinabi niya na marami daw siyang narinig tungkol sa The Crimson Bison sa Imperial Knights. Tumugon naman si Viper Bison at sinabi nito na isang karangalan daw para sa kanya na makilala ng The Little Star ng Imperyo. At kung ganoon daw ang kaso, tinanong niya si Joshua na kung alam rin ba daw nito ang regulasyon na may kinalaman sa The Bloody Battle of Bircher. Nagulat naman si Joshua nang marinig niya ang tungkol dito at nagtataka kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag naman ni Viper Bison kay Joshua ang regulasyon tungkol sa Bloody Battle of Bircher. Sinabi niya na para daw opisyal na maganap ang The Bloody Battle of Bircher ay dapat daw mayroong kahit isa na captain o vice captain na nandoon habang nagaganap ang Bloody Battle of Bircher. Tinanong naman siya ni Joshua matapos niya ipaliwanag ito. Tinanong ni Joshua na kung ganoon daw ay kakanselahin ba ni Viper Bison ang labanan matapos ang lahat ng nangyari. Sumagot naman si Viper Bison at sinabi niya na ang The Bloody Battle of Bircher daw ay kagustuhan ng kanilang dakilang emperor na si Marquez. Kaya ang kanyang utos daw ay hindi pwedeng tanggihan. Kung kaya siya daw ang magiging kalaban ni Joshua sa halip. Nagulat naman ang mga knight nang marinig nila ang sinabi ng kanilang vice captain at hindi sila makapaniwala sa desisyong ginawa nito. Bigla namang tumayo si Katjes at nagsalita. Pasigaw niyang sinabi sa kanyang vice captain na tumututol daw siya sa gusto ng kanyang vice captain. Dahil ang duelo daw na ito ay sa pagitan lang niya at ni Young Lord Joshua. Kaya mangyari daw na hayaan siyang lumaban hanggang sa wakas. Napalingon naman ang vice captain sa kanya at nagsalita. Humingi siya ng paumanhin kay Katjes, at inutusan niya itong umatras na lang sa laban. At nagawa naman daw ni Katjes ang lahat sa abot ng kanyang makakaya. At kung ipipilit daw niya itong ituloy, haantong lamang daw ito sa pagpapaalis sa kanya sa Imperial Knight position. Tumugon naman si Katjes. Pasigaw niyang sinabi na alam daw nito ang ibig sabihin ng kanyang vice captain, ngunit magiging maayos lang daw siya. Kung kaya nakikiusap siya na hayaan daw siyang panatilihin ang pinakamababang pride ng isang knight. At ipinaalala niya sa kanyang vice captain ang mga sinabi nito sa kanila. Palagi daw nitong sinasabi sa kanila na panatilihin ang pinakamababang pride ng isang knight. Kahit pa daw na kinakailangan itong magbulag-bulagan sa hindi makatwiran ng realidad. Bigla naman siyang sinigawan ng kanyang vice captain. Pasigaw nitong sinabi na tumigil na daw si Katjes sa walang kwentang sinasabi nito. Dahil mayroon pa daw higit na mas importante kaysa sa pride. At ipinaalala niya muli kay Katjes na kailangan nitong bitawan ang kanyang posisyon bilang isang knight sa oras na matalo siya sa The Bloody Battle of Bircher. At kung mangyari daw yon, sino daw ang mag-aalaga sa kanyang anak na babae? At sa tingin ba daw ni Katjes ay makakaya niya ang responsibilidad na yon kung babalik siya sa pagiging isang mersenaryo? At tinanong niya rin ito na kung mas mahalaga ba daw ang kanyang pride bilang isang knight kaysa sa kanyang pamilya. Makikita naman si Katjes na napatahimik na lang matapos marinig ang sinabi ng kanilang vice captain at wala nang nagawa pa kundi sumunod na lang. Pumalakpak naman si Joshua matapos niyang marinig ang mga sinabi ni Viper Bison. Napalingon naman si Viper Bison nang marinig niya ito at nagsalita naman si Joshua. Sinabi niya na kahanga-hanga daw si Viper Bison. Dahil kaya niya daw isakripisyo ang kanyang sarili para lang sa kanyang kasama. At sinabi nito na ang mga vice captain daw na tulad ni Viper Bison. At ang mga mas matataas pa sa kanyang ranggo, ay mawawala lang daw ang kanilang mga responsibilidad kung matatalo sila sa The Bloody Battle of Bircher, kung kaya hindi na daw masama ang pinaplano nitong gawin. Gayunpaman, kailangan daw nitong mabuhay bilang isang knight sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nagsalita naman si Viper Bison.
Sinabi niya kay Joshua na kung magsalita daw ito ay parang sigurado siya na kaya siyang talunin ito. Nakangiti namang tumugon si Joshua at sinabi niya na halata naman daw na kayang niyang talunin si Viper Bison. At tinanong niya ito na kung hindi ba daw nararamdaman ni Viper Bison ang agwat ng kanilang kasanayan sa pagitan nilang dalawa. At makikita ang isang malaking crack sa espada ni Viper Bison pagkatapos niyang sanggain kanina ang ataking ginawa ni Joshua. At habang nanunood lang sa gilid si Langer, siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na tiyak daw siya na mayroong kakaiba sa mana ni Young Lord Joshua. At sigurado daw siya na may mas hihigit pa sa atake na ipinakita ni Joshua sa kanila kanina. Bigla namang sumigaw ng sabay-sabay ang mga knight ng 12th Battalion. Sinabi nila na sila na lang daw ang lalaban kay Joshua sa halip na ang kanilang vice captain. At hindi daw kailangan na isakripisyo nito ang kanyang sarili para sa kanila. Nakangiti namang nagpasalamat ang kanilang vice captain matapos nitong marinig ang sigawan ng kanyang mga knight at nagsalita. Sinabi niya sa kanyang mga knight na wala na daw iba pang may makakagawa nito kundi siya lang mismo. At hindi daw niya iniisip ang sinuman sa kanyang mga knight bilang isang subordinate lang. At sa kanyang paningin daw, silang lahat ay kanyang mga kapatid at mga kasama. Sinabi niya rin na kung kaya niya daw na protektahan ang kanyang mga kasamahan gamit ang kanyang sariling mga kamay ay gagawin niya. At ang posisyon daw bilang isang vice captain at ang kanyang katayuan daw bilang isang knight ay walang halaga para sa kanya. At sa halip daw, kung siya ay bababa sa posisyon at maging ganap na lang na isang ordinaryong knight, ay mas mabuti pa daw ito dahil makakasama pa daw niya si Joshua sa buong buhay nito. At makikita si Katniss na tila bang naiinis dahil wala siyang may magagawa sa kanyang katayuan at ang ibang knight naman ay napatulala na lang matapos marinig ang mga sinabi ng kanilang vice captain. Napahanga naman ulit si Joshua sa katatagan ni Viper Bison at naalala niya ang mga pinagsamahan nila noon sa kanyang nakaraang buhay. Sinabi niya na si Viper Bison daw ay palaging naglalakad kasama niya sa vanguard at sinisira ang lahat ng mga humaharang sa kanilang landas. At siya daw ay mas maaasahan kaysa sa sinuman, pati na rin bilang isang nakakataas na opisyal na mapagkakatiwalaan ng kanyang mga nasasakupan. At isa daw sa rason kung bakit pinili ni Joshua na sumali ulit sa Imperial Knight ay dahil gusto niyang tumawid sa larangan ng digmaan kasama niya. Nagsalita naman si Viper Bison, sinabi niya na mangyari daw isa-isip ni Young Lord Joshua ang kanyang sasabihin. Na kahit pa daw na magawa nitong talunin siya at makuha ang upuan bilang isang vice captain ng battalion, ang kakayahan daw ni Joshua ay kailangan pa rin nakilalanin ng mas nakakataas na battalion knights. At dapat daw nakilalanin si Joshua ng the greatest chivalric order sa ibang antas kumpara sa kanila na itinuturing lang na mga reserves. Tumugon naman si Joshua, nakangiti niyang tinanong na reserves man daw o hindi ba daw na-diskrimina lang si Viper Bison dahil sa kanilang mataas na pride. Napanganga naman sa gulat si Viper Bison matapos marinig ang tanong ni Joshua sa kanya. At biglang itinaas ni Joshua ang kanyang sibat na si Lugia at makikitang isang kidlat ang biglang tumama sa sibat nito at pasigaw niyang sinabi na magagawa niya daw na tuparin ang mga sinabi sa kanya ni Viper Bison sa loob lang ng 5 taon. At gagawin niya daw ito upang ang 11th at 12th Battalion ay tatawagin na pinakamalakas na battalion sa Avalon Empire. At tumama ang isang napakalakas na kidlat kay Joshua at nagulat at hindi makapaniwala si Viper Bison sa kanyang nakikita at nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na hindi daw ito maaari. At patanong niyang tinawag na isang aura blade ang ginawa ni Joshua. Itinutok naman ni Joshua ang kanyang sibat kay Viper Bison at tinanong niya ito na kung ano ba daw ang gagawin nito sa ngayon. Sasama ba daw ito sa kanya o hindi? Lumipat ang eksena sa palasyo ni Emperor Marquez at makikita si Babel na nakaluhod at nakalagay ang kanang kamao nito sa kanyang dibdib, tanda ng respeto at paggalang sa kanyang kamahalan na emperador, at nagsalita. Sinabi niya na binabati daw niya ang kamahalan na ang araw ng imperyo. Nagsalita naman si Emperor Marquez. Sinabi niya na matagal na rin daw nung huli silang nagkita ni Babel. At patanong niyang sinabi na ang huli daw yata nilang pagkikita ni Babel ay noong graduation ceremony pa ng academy. At tinanong niya si Babel kung mag-iilang taon na ba daw si Babel ngayon taon na ito. Sumagot naman si Babel. Sinabi niya na magiging 15 taon gulang na daw siya sa taon na ito.
Nagsalita naman si Emperor Marquez at sinabi niya kay Babel na kahit daw ang ama nitong si Arden von Agnes ang the greatest knight sa kasaysayan ng Avalon ay hindi nagwang makaabot sa C-rank level sa edad na tulad kay Babel. Ngunit si Babel daw sa ngayon ay nasa B-rank level na sa edad niya. At sa palagay daw niya si Babel ang kauna-unahang nakaabot sa B-rank level sa kasaysayan sa kanyang kabataan. Iyon kung hindi daw dahil sa batang si Joshua na yon. Nagulat naman si Babel nang marinig niya ang sinabi ni Emperor Marquez habang siya ay nakaluhod at nakayuko sa harapan nito. Napatawa naman si Emperor Marquez at sinabi niya na hindi daw pwede mangyari yon. Ang kayamanan daw ng Avalon ay dapat palaging si Babel. At pinitik niya ang kanyang daliri at biglang lumitaw sa tabi ni Babel si Jack Kane na may daladalang isang bote na naglalaman ng isang kulay asul na inumin. Napansin naman ito ni Babel at nagsalita si Emperor Marquez. Sinabi niya na bibigyan daw niya ng regalo si Babel. At ito daw ay isang elixir na nagpapataas ng mana. At inutusan niya si Babel na inumin daw niya ito. Tumugon naman si Babel at sinabi niya na pinahahalagahan daw niya ang regalo ng kanyang kamahalan. Ngunit ang ganitong mahalagang regalo daw ay, hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil bigla na lang galit na sumigaw si Emperor Marquez at sinabi nito na siya daw ang Emperor ng Avalon at inuutusan daw niya si Babel na inumin ito. Napatahimik naman si Babel at wala nang may nagawa pa kundi sumunod na lang sa ipinag-uutos ng kanyang kamahalan. At kinuha niya ang elixir kay Jack Kane at binuksan niya ito at ininam niya ito hanggang sa maubos. At makikitang bigla na lang siyang nagulat sa epekto ng elixir na ininam niya at siya ay bumagsak sa sahig at nanghina pagkatapos. Nilapitan naman siya ni Emperor Marquez at hinawakan siya nito sa kanyang ulo at nagsalita. Sinabi niya kay Babel na hindi na daw siguro naaalala ni Babel dahil ang kanyang memorya ay nabura, ngunit may lang ulit na daw silang nagkita noon ni Babel. At tiyak daw siya na hindi pa naman siguro nalilimutan ni Babel ang kanilang pangako sa isa't isa. At ang oras para tuparin daw ang pangakong yon ay dumating na. Kung kaya hindi daw dapat na matalo si Babel kay Joshua at hayaan na lang na makuha ni Joshua ang seat of succession. At tinanong niya si Babel habang nanghihina itong nakadapa sa sahig na kung naiintindihan ba daw ni Babel ang kanyang mga sinasabi sa kanya. At tinawag niyang anak si Babel. At ang tunay na pangalan pala ni Babel ay Babel Van Britten. Isang Briton pala si Babel at hindi siya tunay na anak ni Duke Agnes. At siya ay tumugon kay Emperor Marquez. Sinabi niya na opo, aking ama. At mabilis na lumipas ang mga araw at ang hindi masabi na kabanata na pumapalibot sa Avalon Imperial Palace ay muling naibaon sa limot. At lumipas ang 5 taon sa isang iglap. At makikita ang isang taong naglalakad at nakasuot ito ng isang magarang damit at nagsalita sa harap ng mga knight. Sinabi niya na sana daw ay hindi pa siya nahuli. Nagulat naman ang 4 na knight nang makita siya at ang isang knight naman ay sumigaw. Pasiga niyang sinabi na magbigay galang daw silang lahat sa kanilang commander. At silang lahat ay nagsilot sa taong ito. Baron Joshua Sanders, 11th and 12th Battalion Commander. Naging isang commander na pala si Joshua Malaipas ang 5 taon. At nagpapakita lang ito na tinupad niya ang kanyang mga sinabi noon sa harap ni Viper Bison na noon ay Vice Captain ng 12th Battalion. Flashback. Nang bumalik si Joshua, ang Igrant na kontinente ay tila payapa. Gayunpaman, ang mga pagsasabuatan na nakatago sa loob ng kapayapaan ay nagsimulang mamukadkad. Ang Igrant na kontinente ay may 3 imperyo na itinuturing na the 3 superpowers. Isa na rito ay ang Avalon Empire kasama ang emperador nito na si Marquis Van Britten. Lihim siyang nakipagsanib puwersa kay Draxia Bell Grace, isang knight ng The Swallow Empire, na isa rin sa the 3 superpowers. At sila ay nakialam sa away ng Swallow Empire at ng Tran Principality at nagdanak sila ng dugo sa nasasakupan na bansa ng Swallow Empire, walang iba kundi ang Tran Principality. At ang kanilang layunin ay ang patuloy na pagtatangka para sumiklab ang isang digmaan, sa pagitan ng Swallow Empire at Tran Principality at sa buong kontinente. Ngunit naisip ni Emperor Verona ang kanilang pakana. At hindi lamang niya pinigilan ang isang digmaan sa Tran ngunit pinigilan din niya ang Avalon Empire mula sa pagkuha ng pagkakataon upang mag-udyok ng isang digmaan sa buong kontinente. At syempre, ang mga patuloy na nagsimulang mag-alsa laban sa patakaran ni Emperor Verona sa pagpapanatili ng kapayapaan ay nagsimulang lumitaw sa Swallow Empire.
At sa oras na ito, sa loob ng the third superpower ng the Igrant Continent, ang Holy Kingdom Hub Alt, ay may isang labanan sa kapangyarihan sa pagitan ng emperador at ng Vatican ay nagaganap upang maghalal ng isang bagong papa. End of flashback. At makalipas ang 5 taon, si Joshua sa edad na 15 taong gulang, siya ay naging battalion commander ng the 11th and 12th Battalion. At nandito siya sa First Prince Palace para dumalo at magbantay na rin sa araw ng unang piging ng First Prince. At sa isang gusali naman ay makikita ang isang tao na nakatayo sa isang bukas na bintana at makikita na isang babaeng elf na may hawak-hawak na 2 kutsilyo at siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na mayroon lang daw isang pagkakataon. At kung mabigo daw siya, ang kanyang misyon daw ay masisira. At lumipat ang eksena na may isang paa ng babae ang bumababa sa isang karwahe na kulay pula ang buhok at makikita si Cox na inaalalayan niya ito at siya ay nagsalita. Sinabi niya sa kanyang young lady na si Cheryl na sa mga oras daw na tulad nito ay dapat daw magpakita siya ng kumpiyansa sa sarili at dapat niyang ipakita sa lahat na ang kanyang pamilya, ang Pontier family ay nananatiling matatag pa rin gaya ng dati. Tumugon naman siya kay Cox. Sinabi niya na huwag daw itong mag-alala sa kanya, dahil wala daw siyang intensyon na magpatalo sa the Cromwell Marquis family, kahit sa lugar na ito. Cheryl de Pontier sa edad na 18 taong gulang, Lady of the Pontier family. At habang naglalakad na silang dalawa patungo ng palasyo ay tumugon naman si Cox. Sinabi niya kay Cheryl na that's the spirit, na tila bang mino-motivate niya ito. At sinabi niya rin na bilisan na daw nila at kunin na ang atensyon ng First Prince. At makikitang tumakbo na si Cox. Nagsalita naman si Cheryl at sinabi niya na masyado naman daw excited si Cox. At nung nandyan na sila malapit sa entrance ng palasyo ay bigla silang napatigil na dalawa dahil may nakasalubong silang isang tao at ito ay nagsalita. Sinabi nito na hindi daw niya inaasahan na makikita niya sila ni Cheryl at Cox sa piging na ito. At tinanong niya si Cheryl na kung okay lang ba daw na sumalo siya dito habang ang kanyang pamilya ay nasa bingit na ng pagkasira. Nagsalita rin ang isang babaeng may kulay berdeng buhok. Tinanong niya si Cheryl na kung nakatanggap rin ba daw ito ng imbitasyon mula sa palasyo. Gawag Don Cromwell, sa edad na 21 taong gulang, anak na lalaki ng the Marquis family ng the 12 families, na may masamang relasyon sa Pontier Duke family. Natasha Moonbrory, sa edad na 21 taong gulang, miyembro ng Avalon 12 families, anak na babae ng the Marquis family. Nagsalita naman si Cox sa kanyang pag-iisip matapos niyang makita sina Natasha at Gawag. Sinabi niya na speaking of the devil, ay hindi daw niya inaasahan na makikita nila kaagad ang dalawang mga basurang batang ito sa harap mismo ng entrance ng palasyo. At siya ay napalingon kay Cheryl na makikitang nanginginig ito sa galit habang pinipigilan ang kanyang sarili. Sinabi rin ni Cox sa kanyang pag-iisip na tulad rin daw ni Cheryl, siya ay naiinis din at kumukulo rin sa galit. Ngunit kung hindi daw mapipigilan ni Cheryl ang kanyang sarili sa lugar na ito, sila daw ay patuloy na. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil hindi siya makapaniwala na hindi na lang pinansin ni Cheryl ang mga sinabi ng dalawa at sa halip ay binati pa niya ito. Sinabi ni Cheryl na karangalan daw niyang makita ang mga anak ng the Marquis family. At kinamusta niya ang mga ito. Nagulat naman sina Natasha at Gawag sa ipinakita ni Cheryl na magandang pag-uugali sa kanila. At napangiti na lang si Gawag at sinabi niya na ang boring naman daw ni Cheryl. At sinabi ni Cheryl kay Gawag na mukha yata daw na wala silang may masasabi pa sa kanila kung kaya mauuna na daw siyang pumasok sa loob ng palasyo dahil mayroong isang tao pa ang naghihintay daw sa kanya. At nung nakalagpas na si Cheryl kay Gawag, sinabihan naman ni Gawag ang Imperial Knight na nagbabantay sa entrance na kung tama ba daw ang kanyang pagkakaalala. Naniniwala daw siya na ang kanyang ama ay sinabihan ng mga Imperial Knight na pangalagaan ang seguridad ng palasyong ito ngayong gabi. Nagulat namang napalingon sa kanya si Cheryl at ang Imperial Knight matapos marinig ang kanyang mga sinabi at wala nang nagawa pa ang Imperial Knight at napabugtong hininga na lang at sinunod ang pag-uutos sa kanya ng ama ni Gawag. Hinarang niya sa may entrance si Cheryl at sinabihan niya ito na kung maaari ba daw makita niya ang plaque na nagpapatunay ng pagkakakilanlan ni Cheryl o ipakita daw nito ang isang invitation letter. Napatulala naman si Cheryl at hindi na nakapagsalita na tila bang hindi niya alam ang kanyang gagawin. At sa kanyang likuran ay biglang sumigaw si Cox.
Galit niyang sinigawan ng Imperial Knight at pasiga niyang sinabi na mga walang galang daw ang mga ito. At ipinaalam niya na sila daw ay isa sa mga miyembro ng Avalon 5 Duke families. At galit niya ring tinanong na kailan pa daw nangialam ang mga Imperial Knight sa mga trivial matters sa pagitan ng mga pamilya. At galit niyang inutusan itong umalis sa kanilang harapan ngayon na. Tinawanan lang naman ni Gawag si Cox at patanong nitong sinabi na sino daw kaya ang maghihintay sa loob ng palasyo sa isang Duke family na nasa bingit na ng pagkasira. At iminungkahi niya na bakit hindi na lang daw sila umuwi ni Cox at ni Cheryl sa halip na sirain ang kaarawan ng unang prinsipe na minsan lang dumarating sa isang taon. At kinutya niya pa lalo sina Cox at Cheryl sa pagsabi niya na wala na pala silang mauuwian dahil naging abo na ang kanilang tirahan dahil sa ginawa ng pamilyang Cromwell sa kanila. Kung kaya daw wala na silang babalikan pa. At patanong niya ring sinabi na pumunta lang ba daw dito sina Cheryl at Cox para itapon ang kanilang pride at magmakaawa para sa kanilang buhay gamit ang isang solong hibla ng seda ng pag-asa. At makikita si Cheryl na nanggagalaiti na sa galit at minura niya si Gawag matapos marinig ang pang-iinsulto nito at pambabastos sa kanila. At sinabihan niya si Gawag na sino ba daw siya para magsalita ng ganyan sa kanila. At bigla silang nagulat nang makita nilang may dumating na isang tao at nagsalita. Sinabi nito na ang Pontier family daw ay mga bisita na opisyal na inimbitahan ng prinsipe. At tinanong niya ang Imperial Knight kung bakit daw hinaharangan nila sina Cheryl at Cox. Tinawag namang bastardo ni Gawag ang taong dumating na tila bang namumukaan niya ito. At pasiga niyang sinabi na si Joshua, ang outsider battalion commander daw ang dumating. At inutusan ni Joshua ang mga Imperial Knights na bumalik na sa kanilang posts at siya daw ang bahala dito. Sumagot naman ang isang Imperial Knight at sinabi nito na kailangan daw nilang sumunod kay Young Lord Gawag dun Cromwell. Tiningnan naman sila ni Joshua na may galit sa mga mata nito at nagsalita. Sinabi niya sa dalawang Imperial Knights na hindi na daw niya uulitin pa ang kanyang sinabi sa kanila. At silang dalawa ay napanganga at namutla sa takot nang makita nilang nagalit si Joshua sa kanila. At silang dalawa ay agad nang umalis sa entrance ng palasyo. Tinawag naman sila ni Gawag at inutusan niya sila na bumalik ngunit hindi naman siya pinansin ng mga ito at tuluyan ang umalis. Nagsalita naman si Joshua pagkatapos at sinabihan niya si Cheryl na sumunod daw sila sa kanya at siya daw ang mag-e-escort sa kanila papasok sa palasyo. Sumunod naman si Cheryl kay Joshua habang makikita naman si Gawag sa likuran nila na inis at walang magawa kundi hayaan na lang sina Cheryl na pumasok. At habang papasok na sila ni Joshua at sina Cheryl kasama si Cox ay nagsalita naman si Gawag. Sinabi niya na mukha daw sinusubukan ni Joshua gamitin ang pangalan ng Agnes Duke family sa lugar na ito. Ngunit hindi pa rin daw nito magagawang matalo ang kanilang mercenary King Barbarian. At hindi lang daw yon. Ang pangalang Joshua von Agnes daw ay inabandona na ng Duke family, kung kaya wala na daw siya ngayon. Nagulat naman si Gawag dahil hindi siya pinansin ni Joshua at patuloy lang silang naglakad papasok ng palasyo. Nagsalita naman si Natasha at sinabi niya na tulad pa rin daw ng dati si Joshua na hindi pinapansin ang mga tao. Makikita naman ang mukha ni Gawag na inis at galit na galit pagkatapos at sinabi niya na maghintay lang daw si Joshua. Dahil itatapon niya raw ang bastardong ito sa kalaliman ng impyerno. At nung nakapasok na sila ni Joshua at Cheryl sa loob ng palasyo ay nagsalita naman si Cheryl. Sinabi niya na hindi niya raw nakilala nung una niyang makita si Joshua sa may entrance ng palasyo. At tinanong niya ito na kung si Joshua ba daw talaga ang lalaking nag-escort sa kanila papasok ng palasyo. At paano daw lumaki ng ganito si Joshua at tinanong niya ito kung gaano ba daw katangkad si Joshua. Tumugon naman si Joshua, sinabi niya na mahabang kwento daw. At sinabi niya rin na inihatid na daw niya si Cheryl hanggang dito kung kaya bahala na daw siya simula sa ngayon at agad na siyang umalis at iniwan si Cheryl. Napatulala naman si Cheryl at nagsalita. Sinabi niya na hindi pa rin daw nagbabago si Joshua. At habang tinitingnan niya si Joshua na paalis, ay bigla niya tinawag ang buong pangalan ni Joshua na Joshua von Agnes at nagsalita. Tinanong niya si Joshua na kung gusto ba daw nitong sumayaw kasama siya sa ball. Napatigil naman saglit si Joshua at nagsalita. Humingi siya ng paumanhin kay Cheryl dahil hindi daw siya pwede at kailangan pa daw niyang bantayan ang palasyo. Nagulat naman si Cheryl nang tinanggihan siya ni Joshua at tinanong niya ito na sa kung anong rason ba daw kung bakit tinanggihan siya ni Joshua.
Sumagot naman si Joshua. Sinabi niya kay Cheryl na ito daw ay ang kanyang tungkulin bilang isang knight. At nilinggan niya si Cheryl at pinaalam niya na hindi na daw siya mula sa The Agnes Duke family. At siya na daw si Joshua ng The Sanders Baron family. At lumipat ang eksena na makikita ang kamay ni Joshua na nakahawak sa isang pader ng gusali at nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na si Cheryl daw siguro ay nagmamadali din. At makikita na si Joshua na nakatayo sa may bintana na kung saan nakatayo kanina ang isang babaeng elf. At siya ay nagsalita ulit sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na kung hindi daw magawang matalo ang mercenary King Barbarian na nakipagsanib puwersa sa pamilyang Cromwell, ang buong estate daw ng Duke Pontier ay mapupunta sa The Cromwell family. Gayunpaman, hindi pa daw ang oras para manggialam siya. Dahil marami pa daw siyang bagay na dapat niyang asikasuhin muna. At sa ngayon daw ay kailangan niya munang asikasuhin ang mga mangyayari ngayong araw na ito. At siya ay napabugtong hininga na lang at nagsalita. Napatingin siya sa bubong ng gusali at sinabi niya na bakit daw hindi na lang muna lumabas sa ngayon ang taong nagtatago sa loob ng lugar na ito. Dahil alam naman daw siguro nito na siya ay nag-iisa lang. Nagtaka naman si Joshua kung bakit walang may lumabas na tao at napatanong siya sa kanyang sarili na kung tama ba daw ang lugar na kanyang pinuntahan. At walang kaano-ano ay may biglang lumitaw na isang tao mula sa kanyang likuran at aatakihin na siya nito. Napansin naman siya ni Joshua at nagawa nitong sanggay ng atake gamit ang kalasag sa kanyang kaliwang braso. At mabilis na tumalon ang tao sa direksyon na kung saan medyo malayo kay Joshua. At makikita na ang babaeng elf pala kanina ang umatake kay Joshua at siya ay nagsalita. Tinanong niya si Joshua kung sino ba daw ang taong ito. At paano daw na-detect ni Joshua ang enerhiya ng The True Death? Tumugon naman si Joshua at sinabi nito na may isang bagay lang daw siyang sasabihin sa elf. At sinabihan niya si Aisha Sestrophy na tigilan na daw nito ang kanyang katangahan na pagkilos at sa pagtatangka niya na patayin ang First Prince. Si Aisha Sestrophy pala ang pangalan ng babaeng elf. At siya ay nagulat at hindi makapaniwala na kung paano nalaman ni Joshua ang tunay nitong pangalan. At nagpalabas siya ng kulay itim na aura at nagsalita. Sinabi niya na wala daw siyang may pinagsabihan na kahit isang tao ng kanyang pangalan. At tinanong niya si Joshua kung sino ba daw talaga ito at sabay na inatake si Joshua. Napangiti naman si Joshua at nagsalita sa kanyang pag-iisip. Hindi daw niya inaasahan na aatake si Aisha habang tinatanong siya nito at sinabi niya rin na hindi daw niya akalain na mapo-persuade niya si Aisha ng ganito lang kadali. At nagpalabas din ng kidlat na aura si Joshua na nagmumula sa kanyang hikaw at makikita na may isang hugis ng isang dragon ang lumabas mula sa kanya para i-counter sana ang ataking ginawa ni Aisha. Nagulat naman si Aisha nang makita niya ang ginawa ni Joshua at siya ay napatigil at nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na ang enerhiya daw na inilalabas ni Joshua ay ang Dragon Fear. At siya ay umiwas sa ataking ginawa ni Joshua. At inilagay niya ang kanyang kanang kamay na may hawak-hawak na kutsilyo sa kanyang dibdib at lumuhad sa harap ni Joshua at nagsalita. Sinabi niya na siya si Aisha Sestrophy ay binabati ang The Master of the Great Mana. At ang katotohanan daw na hindi man lang sumagi sa kanyang isipan na ang taong kaharap niya ay ang The Black Master. At tinawag niyang Lord Black Dragon si Joshua at humihingi daw siya ng kapatawaran dahil sa ginawa niya. Nilinggan naman siya ni Joshua at nagsalita. Sinabi niya na gusto niya daw sanang parusahan si Aisha dahil sa pag-atake nito sa kanya ng 2 beses gamit ang kutsilyo nito ngunit papatawarin daw niya ito dahil hindi daw alam ni Aisha na siya ang The Black Dragon. Gayunpaman, tulad nga ng kanyang sinabi kanina, dapat na daw na itigil ni Aisha ang kanyang katangahan sa pagtatangka nito na patayin ang First Prince. Napatahimik naman si Aisha at wala na siyang nagawa kundi ang sumunod at nagsalita. Sinabi niya na susundin niya daw ang pag-uutos ng kanyang Panginoon, ang Black Dragon. Nagsalita naman ulit si Joshua. Sinabi niya na sa sandali daw na lumabas ang salita na si Aisha ay nabigo sa pag-assassinate sa First Prince, ang Black Wind daw na si Jack Kane ay magsisimulang subaybayan ang mga bakas nito. Kung kaya mas nakakabuti para kay Aisha na umalis na sa Akardi. Tumugon naman si Aisha at sinabi niya na hindi daw kailangan ng kanyang Panginoon na mag-alala sa kanya. Galit naman siyang sinigawan ni Joshua at patanong nitong sinabi na kung sinusuway ba daw ni Aisha ang kanyang utos.
At galit niya rin sinabi kay Aisha na dapat daw itong makalayo sa Akardi sa abot ng kanyang makakaya ngayon na. Dahil kung hindi daw niya ito gagawin ay magbibigay daw siya ng kaparusahan sa buong Dark Elf race. Napapikit na lang si Aisha sa takot at nagsalita. Takot niyang sinabi na naiintindihan daw niya ang sinabi ni Joshua. At agad na itong umalis sa harapan ni Joshua. Napangiti naman si Joshua pagkatapos, at tawang-tawa ito sa nangyari at nagsalita. Sinabi niya na palaging palpak pa rin daw si Aisha, kahit sa kanyang nakaraang buhay noon at mapahanggang sa ngayon. At patanong niyang sinabi na kung naniniwala ba daw talaga si Aisha na siya ang The Black Dragon. Flashback, si Aisha Sestrafi, ay ang taong malapit ng maging isang The Assassin Queen. At kinuha daw niya ang misyon na patayin ang unang prinsipe sa kanyang kaarawan ng piging. Ngunit nabigo daw siya at nasugatan ng husto at nagkaroon siya ng isang peklat na hindi nagagaling kailanman. Hindi man daw alam ni Joshua kung sino ang nagbigay sa kanya ng ganitong misyon. Pero ayaw daw niyang iwan ang bahid ng kabiguan ng isang pambihirang buhay ng The Assassin Queen. End of flashback. At habang nagsimula ng umalis si Aisha ay sinabi naman ni Joshua na sana daw ay lumabas na si Aisha sa Akardi sa abot ng kanyang makakaya. Dahil marami daw siyang natanggap na tulong mula kay Aisha bago pa man daw siya bumalik sa nakaraan, at sigurado daw siya na magkikita daw silang muli kung magtatagpo ang kanilang kapalaran sa isa't isa. At makikita si Aisha na patalon-talon sa bawat bubong ng mga gusali para umalis na sa Akardi. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.